Nang araw na yon, ang puting belo ay parang lambong na bumabalot sa nalalapit niyang kamatayan, hindi sa simulaang isang bagong buhay. Niyakap ni Maricela ang kanyang ina. Ang mainit na luha nito ay bumasa sa kanyang balikat. Sa kanyang isip, hindi siya ikakasal sa lalaking mahal niya, kundi ipinagbibili ang kaluluwa niya sa isang halimaw upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa bingit ng pagkalugi. Ang bawat hakbang patungo sa altar ay isang sipa sa kanyang puso, isang paalam sa sarili niyang kalayaan. Tandaan mo, Maricela, bulong ng ina ni Ramon, si Doña Elena, sa kanyang tainga habang naglalakad sila palabas ng simbahan. Ang tinig nito ay parang yelo. Ang apelyidong Villaverde ay hindi biro. Siguraduhin mong hindi mo dudumihan ang pangalan ng aming angkan. Ang iyong tungkulin ay maging isang tapat na asawa at magkaroon ng tagapagmana. Ramdam niya ang panginginig sa kanyang kalamnan. Ang lahat ng pag-asa para sa isang simpleng buhay, para sa tunay na pagmamahal, ay tuluyang naglaho sa mga matatalim na salitang iyon. Ang kanyang mundo ay naging bilangguan at si Ramon ang kanyang mapangaping bantay. Nang gabing iyon, sa loob ng marangyang silid-tulugan ng Villaverde Mansion, ang init ng pamilyar na pagmamahalan ay pinalitan ng nakakapanindig balahibong lamig. Umupo si Ramon sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay blangko. Ang kanyang tinig ay malamig na parang bato. Hindi tayo ikinasal dahil sa pagmamahalan, Maricela. Alam mo yan, ang kasal na ito ay isang transaksyon. Inilahad niya ang isang dokumento sa harapan niya. Pirman mo ito. Ang kasunduan na ito ay naglalaman ng mga patakaran ng ating kasal. Walang mga anak, walang eskandalo, walang mga lihim. Ang iyong trabaho ay maging isang karapat-dapat na Villaverde sa mata ng publiko. Walang iba. Napahawak si Maricela sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang sakit sa bawat paghinga. Hindi ito ang kanyang pinangarap na kasal. Ito ay isang kasunduan na bumili ng kanyang katawan at kaluluwa at sinisira ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang mga sumunod na araw ay parang walang katapusang paghihirap. Ang malawak na mansyon ay naging isang madilim na kuta kung saan ang bawat sulok ay tila may nakabantay na mata. Bawat galaw ni Maricela ay sinusubaybayan. Ang alingtere, ang matandang mayordoma, ay tila anino ni Ramon, nagbibigay ng mga utos at nagmamanman. Ipinag-utos ni Sir Ramon na hindi ka dapat umalis ng mansyon nang walang paalam at huwag kang makipag-ugnayan sa iyong pamilya nang hindi niya nalalaman. Ang bawat salita ay parang kadena na bumibigkis sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang tinig ni Ramon mula sa library. Clarice, mahal ko, huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang sa akin. Si Maricela ay isang negosyo lang. Naramdaman ni Maricela ang pagsiklab ng galit sa kanyang dibdib. Sino si Clarice? At bakit niya nararamdaman ang matinding pananakit na tila binubugbog ang kanyang puso? Isang araw, hindi na niya makayanan ang bigat ng lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, umaasa na makakakuha siya ng lakas mula sa tinig ng kanyang ina. Ngunit biglang may kumuha ng kanyang cellphone. Ano ang ginagawa mo, Maricela? Ang tinig ni Ramon ay parang kidlat na bumagsak. Hindi ka ba marunong sumunod? Sinabi ko nang bawal kang makipag-ugnayan sa kahit sino nang hindi ko nalalaman. Kinuha niya ang cellphone at itinapon ito sa sahig. Nabasag ito. Magsimula kang matuto sa iyong lugar, Maricela. Ikaw ay isang Villaverde na ngayon. At responsibilidad mo ang pangalan na iyan. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa banyo, naramdaman ni Maricela ang matinding pagkahilo. Naramdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib at ang kanyang tiyan ay parang may gumugulo. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang isang pregnancy test kit.
Pagkaraan ng ilang minuto, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya. Bumagsak ang pregnancy test kit mula sa kanyang nanginginig na kamay at unti-unti siyang nawalan ng malay. Unti-unting nagbalik ang kanyang malay. Ang una niyang narinig ay ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal at ang malamyos na boses ng isang nurse. Bumukas ang kanyang mga mata. Bumungad ang puting kisame ng silid. May kung anong kakaiba siyang naramdaman sa kanyang tiyan, isang bahagyang hapdi at isang mainit na pakiramdam. Umupo ang nurse sa tabi niya, nakangiti. Ma'am Maricela, gising na po kayo. May magandang balita po kami sa inyo. Kumunot ang kanyang noo. Magandang balita? Sa gitna ng kanyang bangungot? Buntis po kayo, ma'am. At hindi lang isa, dalawa. Twins po. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na gumulantang sa kanya. Buntis? Kambal. Sa isang sandali, naghalo ang takot at isang kakaibang saya sa kanyang dibdib. Isang parte ng kanya ang biglang nakaramdam ng pag-asa ng isang bagong dahilan upang lumaban. Ngunit kasabay nito, isang malalim na takot ang bumalot sa kanya. Paano si Ramon? Hindi nagtagal. Dumating si Ramon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang matigas na galit na nakaukit sa kanyang mga mata. Wala siyang dalang bulaklak, walang kalinga. Tiningnan niya lang si Maricela na parang isa itong nakakadiring bagay. Kambal, hindi ba sabi ko sa iyo na walang anak? Ano bang klaseng kapabayaan ito, Maricela? Ang kanyang tinig ay malamig, matalim, at mariin. Hindi nito inalintana ang presensya ng nurse na nasa gilid. Nag-init ang pisngi ni Maricela sa kahihiyan-hiyan. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang luhang nagbabanta. Sir, kailangan ko po munang kausapin si Ma'am Maricela ng pribado. Mahinang sabi ng nurse. Wala kang pakialam. Sigaw ni Ramon. Hindi man lang nilingon ng nurse. Maricela, magiging iskandalo ito sa aking pangalan. Sa pangalan ng Villaverde, hindi ako papayag na mangyari ito. Ipapa-abort natin yan. Parang may humampas sa kanyang puso. Ano? Bulong niya. Halos hindi makahinga. Hindi ko magagawa yan, Ramon. Buhay ito. Mga anak ko ito. Mga anak mo? Hindi yan mga anak ko. Sigaw niya. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Bukas na bukas, ipapasyal kita sa pinakamagaling na doktor para maayos ang problemang ito. Malinaw? Pagkaalis ni Ramon, unti-unting bumagsak ang kanyang mga luha. Ang nurse ay lumapit at mahinang hinagod ang kanyang likod. Ramdam niya ang sakit, hindi lang sa pisikal, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang pag-asang sandaling sumibol ay tila yelong natunaw sa init ng galit ni Ramon. Pagka-uwi niya sa mansyon, ang malawak na silid ay tila lalong lumaki at lalong naging malamig. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan naroon ang dalawang mumunting buhay. Pasensya na mga anak ko. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi pa man kayo ipinapanganak, nakikita niyo na ang bangis ng mundong ito. Pero ipinapangako ko sa inyo, lalaban ako. Hindi ko kayo bibitawan. Sa mga salitang iyon, isang kakaibang lakas ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib, na dati ay puno lamang ng takot. Makalipas ang ilang araw, dumating si Clarice sa mansyon. Dala ang isang basket ng prutas at isang pekeng na ngiti. Oh Maricela, balita ko buntis ka raw. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Ramon is so strict when it comes to his image, you know. Ang kanyang mga mata ay parang may nakatagong panunuya. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga lalaki, madalas nagbabago ang isip. Kung hindi, well, may mga paraan naman para malutas ang mga hindi inaasahang pangyayari, di ba? Umigting ang panga ni Maricela. Alam niyang nang iinsulto si Clarice. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang mga pisngi.
Ngunit nanatili siyang tahimik. Ayaw magbigay ng kasiyahan sa kaaway. Kinagabihan, hindi makatulog si Maricela. Ang mga salita ni Ramon at Clarice ay bumabagabag sa kanya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Mula sa gilid, narinig niya ang boses ni Aling Marites na tila kausap ang kanyang sarili habang naglilinis. Kawawa naman ang dalaga. Sana hindi na maulit ang nangyari kay Emilia. Ang mga lihim ng Villaverde. Kailangan itago. Kailangan kalimutan. Pero ang totoo, may nagbabayad pa rin sa huli. Biglang kumabog ang puso ni Maricela. Emilia? Mga lihim? Ang mga salitang ito ay parang mga susi na nagbubukas ng isang lumang madilim na pinto sa kanyang isip. Sino si Emilia? At ano ang sinubukan nilang itago? Ang mga salitang nabitiwan ni Aling Marites ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maricela. Emilia? Mga lihim, nagdulot ito ng kakaibang kaba, halo-halong takot at pag-asa. Kinabukasan, matiyagan niyang hinintay ang pagkakataong makausap ang matanda ng pribado. Nakita niya si Aling Marites na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang kanyang likod ay tila baluktot sa bigat ng mga nakaraang taon. Aling Marites, mahina niyang tawag, nilapitan ng matanda. Nagulat ito at bahagyang napatalon. May gusto po akong itanong sa inyo. Kagabi po, narinig ko kayong may binabanggit na Emilia at mga lihim ng Villaverde. Sino po si Emilia? Tumingin si Aling Marites kay Maricela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at lungkot. Ilang sandali silang natahimik, tanging ang tunog ng hangin at mga ibon ang maririnig. Sa wakas, bumuntong hininga ang matanda. Halika, Maricela, hindi tayo ligtas dito. Sa lumang bodega, doon tayo mag-usap. Nagmamadaling sinundan ni Maricela si Aling Marites patungo sa liblib na bodega sa likod ng mansyon. Ang amoy ng alikabok at lumang kagamitan ang bumungad sa kanila. Umupo ang matanda sa isang lumang kahon at tumayo naman si Maricela sa harap nito. Ang puso ay kumakabog. Mahabang kwento, Maricela. Simula ni Aling Marites, ang tinig nito ay tila bulong. Ang pamilya, Villaverde. Malalim ang kanilang mga kasalanan. Hindi lang sa lupa, hindi lang sa negosyo, pati sa dugo. Si Don Jose, ang tatay ni Ramon, ay isang buwitre. Ang lupain ng inyong angkan. Alam mo ba, Maricela, na marami siyang pinilit na ibenta sa murang halaga? Kung hindi, ipapakulong niya ang mga magsasaka? Kumuyom ang kamao ni Maricela. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa Batangas, ngunit ngayon, kumpirmado na. Pero hindi lang yan. Patuloy ni Aling Marites, ang kanyang mga mata ay nanunubig. May kinalaman din siya sa biglaang pagkamatay ng isang negosyante na kumakalaban sa kanya noon. Ginawa nila itong aksidente, pero alam kong hindi. Maraming itinago ang pamilyang ito. Pero sino po si Emilia? Tanong ni Maricela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang matinding hikbi ang lumabas sa lalamunan ni Aling Marites. Si Emilia, pinsan mo Maricela, pamangkin ng iyong ama. Nagkaroon din siya ng relasyon sa isa sa mga anak ng pamilya Villaverde noong bata pa si Ramon. Buntis siya, pero pinilit nila siyang ipa-abort. Kinulong siya sa isang silid dito at pinilit hanggang sa mawala ang bata. Pagkatapos niyon, pinaghiwalay sila at pinilit nilang kalimutan ang nangyari. Ayaw nila ng dungis sa kanilang pangalan. Parang yelo ang tumusok sa puso ni Maricela. Hindi lang siya ang biktima. Ito ay isang dugong nagpapatuloy sa henerasyon. Hindi lang yan, anak. Patuloy ni Aling Marites. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang ina ni Ramon, si Doña Elena, siya mismo ay biktima rin. Binugbog siya ni Don Jose, lalo na tuwing nalulugi ang negosyo. Nagpakamatay siya dito sa mansyon, sa mismong silid na yon. Itinuro ng matanda ang itaas na palapag. Dahil hindi na niya kinaya ang pang-aabuso,
Kaya ganyan ang ugali ni Ramon. Hindi siya iba sa kanyang ama. Ang kasamaan ay tila isang sumpa sa pamilyang ito. Niyakap ni Maricela ang kanyang sarili. Ramdam niya ang lamig. Ang kanyang mga anak, hindi niya hahayaan na maranasan ng kanyang kambal ang kapalaran ng mga nauna. Kaya ko po ba silang labanan, Aling Marites? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hinigpitan ng matanda ang hawak sa kanyang kamay. Anak, ang lakas ay nasa iyo. Noon, wala akong lakas. Wala akong nagawa para kay Emilia, para kay Doña Elena. Pero ngayon, ikaw ang pag-asa. Kailangan mong maging matalino. May lumang libro ako, Maricela, mga transaksyon ni Don Jose na ginawa niya kasama ang ilang politiko at kung paano niya niloko ang mga tao sa lupa. Narito ang susi sa iyong kalayaan. Inabot ni Aling Marites kay Maricela ang isang makapal, lumang ledger na tila matagal nang nakatago. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga pangalan, mga petsa, at halaga na nakasulat sa hindi maayos na paraan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng isang lihim, isang kasalanan. Pero kailangan mong maging maingat, Maricela. Babala ng matanda. Alam ni Ramon na may itinatago ang pamilya. Bantay sarado ang mga ito. Kailangan mong kumilos ng palihim at huwag mong kalimutan ang dating driver ni Don Jose, si Mang Helio. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko, pero matagal na siyang nawawala. Siya ang magiging susi. Bumalik sila sa mansion. Ang puso ni Maricela ay puno ng bagong determinasyon. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kailangan niyang maging matalino. Nang marating nila ang kusina, biglang may narinig silang yapak. Kumabog ang puso ni Maricela. Maricela? Aling Marites? Sino ang kausap mo, Aling Marites? Malamig ang tinig ni Ramon. Dali-dali, itinago ni Maricela ang ledger sa ilalim ng kanyang blusa. Ang matalim na kanto nito ay tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang ito ang huling pagkakataon niya. Ang matalim na siko ng ledger ay tumutusok sa kanyang dibdib habang pilit niya itong isinisiksik sa ilalim ng kanyang blusa. Napakabilis ng kabog ng kanyang puso. Wala po, Sir Ramon, sagot ni Aling Marites. Ang tinig nito ay tila kalmado ngunit nararamdaman ni Maricela ang tensyon. Nag-usap lang po kami tungkol sa hapunan mamaya. Tiningnan ni Ramon si Maricela ng matalim. Ang kanyang mga mata ay parang laser na tumatagos sa kanya. Bakit ang tahimik mo, Maricela? May itinatago ka ba? Pilit siyang ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Wala po, Ramon. Masama lang po ang pakiramdam ko. Umakyat si Ramon. Ang bawat hakbang ay parang martilyo sa kanyang puso. Nang makasiguro silang wala na ito, huminga ng malalim si Maricela. Salamat po, Aling Marites. Kailangan mong maging mas maingat, anak. Babala ng matanda. Laging may nakabantay dito, pero huwag kang susuko. Ang mga impormasyong nasa librong iyan, ang ating sandata. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanyang lihim na misyon. Bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Kapag umalis si Ramon papuntang opisina at nakasigurado siyang abala ang mga katulong, dahan-dahan siyang papasok sa opisina nito. Amoy ng tabako at lumang papel ang bumabalot sa silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang mga estante ng libro, ang mga drawer. Isang beses, habang hinahanap niya ang isang kahon na binanggit ni Aling Marites, narinig niya ang yapak ng isang katulong papalapit. Mabilis niyang isinara ang drawer at nagkunwaring naglilinis ng alikabok sa lamesa. Muntik na siyang mahuli. Ang paghahanap ng mga pekeng dokumento ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Ngunit unti-unti, nakita niya ang ilang resibo, ang mga maling petsa, at mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar. Kumuha siya ng litrato gamit ang kanyang cellphone, kahit na kinakabahan siya na baka may makakita. Hindi lang dokumento ang kailangan niya. Nang gabing iyon, matapos magkunwaring natutulog,
Maingat siyang bumangon at naglagay ng maliit na recorder sa ilalim ng sofa sa sala. Alam niyang madalas doon tumatawag si Ramon sa kanyang mga kasosyo. Kinabukasan, habang nasa kusina si Aling Marites, lihim niyang pinakinggan ang recording. Ang tinig ni Ramon ay puno ng pagbabanta. Ang bawat salita ay parang suntok sa kausap. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, sisiguraduhin kong pati pamilya mo magbabayad. Alam ko ang bawat galaw mo. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakikinig. Ito ang tunay na Ramon. Isang halimaw. Hindi rin nagtagal. Naranasan niya mismo ang pang-aabuso ni Ramon. Sa isang hapunan, habang kinukutya siya ni Ramon sa harap ng ilang bisita, inilabas niya ang kanyang cellphone at inilagay sa bulsa ng kanyang damit. Nakabukas ang kamera. Maricela, hindi mo ba alam kung paano gumamit ng kutsilyo at tinidor? Para kang nanggaling sa bundok. Napakababaw mo. Ang mga salitang yon ay tumimo sa kanya, ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang kamera ay patuloy na nagre-record. Ang galit sa mga mata ni Ramon, ang paghamak, lahat ay naitala. Maricela, kailangan nating humanap ng paraan para mailabas ang mga ebidensyang ito ng ligtas, sabi ni Aling Marites isang hapon habang naglalakad sila sa hardin. Mayroon akong kilala, isang dating kaibigan ng iyong ama, si Mang Helio, dating driver ng pamilya Villaverde, pero pinatalsik siya ni Don Jose dahil sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. May utang na loob siya sa iyong ama. Kung buhay pa siya, siya lang ang makakatulong sa iyo. Sinubukan ni Maricela na hanapin si Mang Helio, ngunit walang bakas. Para siyang multo na naglaho, ngunit ang bawat patunay na kanyang nakalap ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya susuko para sa kanyang mga anak. Isang gabi, pagkatapos niyang mag-scan ng ilang lumang dokumento, nakatanggap siya ng isang text message. Ang numero ay hindi pamilyar. Mag-ingat ka. Alam ko ang ginagawa mo. Kasama nito ang isang larawan niya na lihim na kumuha ng litrato ng mga papeles ni Ramon. Kuha mula sa malayo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon ding nagbabantay sa kanya at hindi ito si Aling Marites. Ang text message at ang larawan ay parang malamig na kamay na kumapit sa kanyang lalamunan. Sino ang nagpadala nito? Si Ramon ba? Nagpaparamdam lang? O may iba pang nakakaalam ng kanyang lihim? Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay nagbalik. Ngunit ngayon, may kasama ng matinding galit. Hindi siya susuko. Lalong naging matindi ang presensya ni Clarissa sa mansyon. Madalas na siyang nakatira doon. Parang siya na ang may bahay. Kung dati ay nagkukubli sila ni Ramon, ngayon ay lantaran na ang kanilang relasyon. Isang gabi, nagdaos ng isang malaking hapunan si Ramon para sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Nagulat si Maricela nang ipakilala ni Ramon si Clarice sa lahat bilang aking pinakamamahal na kasama, si Clarice. Maricela, malakas na tawag ni Clarice. Ang kanyang tinig ay matamis ngunit puno ng lason. Maaari mo ba kaming tulungan sa kusina? Alam mo na, ang mga babaeng Batangas ay mahuhusay magluto, di ba? Tila ito biro. Ngunit alam ni Maricela ang ibig nitong sabihin. Isa lang siyang alipin, hindi isang asawa. Ang mga bisita ay bahagyang natawa at ramdam ni Maricela ang panginginig sa galit. Ngunit pilit siyang ngumiti at tumayo. Umalis sa mesa ng may dignidad. Simula noon, lalong naging mapanuri si Ramon. Bawat kilos niya, bawat sulyap, ay tila sinusuri nito. Madalas niyang mahuli si Ramon na nakatayo sa labas ng kanyang silid o kaya ay bigla na lang itong lilitaw sa likuran niya. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa library, biglang pumasok si Ramon. Maricela, may napansin akong kakaiba sa iyo nitong mga nakaraang araw. Para kang may itinatago. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa pangalan ko, kundi sisiguraduhin kong magsisi ka.
Alam mo ba kung ano ang ginagawa sa mga taong sumisira sa Villaverde? Ipinapadala sila sa lugar kung saan hindi na sila makakaistorbo. Tiningnan siya ni Ramon ng mariin. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Baka kailangan mo ng pahinga sa isang lugar na tahimik kung saan walang makakaistorbo sa'yo at walang makakaistorbo sa akin. Naramdaman ni Maricela ang paglamig ng kanyang dugo. Hospital for the insane. Iyon ang ibig niyang sabihin. Ang banta ay totoo. Ang kanyang mga anak, kailangan niya silang protektahan. Dahil sa banta ni Ramon at sa nawawalang Manghelyo, mas lalo siyang nag-alala. Naglakas loob siyang lumabas ng mansyon ng palihim. Sinubukan niyang magtanong sa mga lumang kapitbahay ng pamilya Villaverde tungkol kay Manghelyo. Ngunit ang bawat isa ay tila takot. Nawala na siya, Hija. Matagal na. Pagkatapos siyang ipahiya ni Don Ramon, umalis siya at hindi na nagpakita pa. May nagsasabing lumipat siya sa malayo. Baka nga patay na. Bumalik siya sa mansyon na bigo. Wala siyang makuhang impormasyon. Ang kanyang huling pag-asa ay tila naglaho. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng bakuran na hindi naman doon nakaparada kaninang umaga. Ang mga bintana nito ay tinted at hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Pero ramdam niya ang titig. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ramdam niya na napapaligiran siya ng mga kaaway. Sino ang kaaway? Si Ramon? Si Clarice? Ang buong pamilya Villaverde? O meron pang iba? Hindi na niya alam kung sino ang pagkakatiwalaan niya. Pumasok siya sa kanyang silid at nagpakiramdam. May kung anong kakaiba. Isang lamig na hindi dapat maramdaman. Habang tinitingnan niya ang kanyang paligid, may napansin siya sa ilalim ng isang lumang larawan ng pamilya Villaverde na nakasabit sa dingding. Isang maliit, itim na bagay na nakakabit sa likod ng frame. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang hinugot yon. Isang maliit na device, isang listening device. Matagal na siyang pinapakinggan. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita ang maliit na listening device na nakakabit sa likod ng larawan. Matagal na siyang pinapakinggan ang lahat ng kanyang pag-uusap kay Aling Marites, ang mga bulong ng kanyang takot. Ang lahat ng yon ay tila narinig na. Naramdaman niya ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi siya isang tanga na basta na lang niloloko. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, narinig ni Maricela ang bulong-bulungan ni Ramon at Clarice. Akala nila ay hindi niya sila naririnig. Ngunit ang kanyang pandinig ay mas matalas na ngayon. Kailangan nating tapusin ito, Ramon, bulong ni Clarice. Lalo na ngayong buntis siya. Sisirain niya ang imahe mo. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, sagot ni Ramon. Ang boses nito ay puno ng kasiguraduhan. Nag-ayos na ako ng papeles. May kaibigan akong doktor sa isang mental institution. Madaling sabihin na nawawala siya sa katinoan. Isang signature lang. Mamayang gabi, susunduin siya. Hindi na siya makakabalik dito. Parang yelo ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Mental institution. Ang banta ni Ramon ay totoo na ngayon. Hindi na ito usapan lang. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Pagkakataon niya ang mabilis na pag-alis ni Ramon at Clarice matapos ang hapunan. Nagmamadaling nilapitan niya si Aling Marites. Aling Marites, kailangan ko na pong ipadala ang lahat ng ebidensya. Ngayon din, wala na akong oras. Ang matanda ay tumango. Ang kanyang mukha ay seryoso. Alam ko, anak, narito ang address. Kaibigan ko ang nagtatrabaho doon. Katiwa-tiwala siya. Itago mo ang lahat ng mabuti. Ibinigay ng matanda ang isang maliit na papel na may nakasulat na address at isang numero ng telepono. Saka, tawagan mo ang numerong ito kapag nakapagpadala ka na. Pangalan niya ay Attorney Santos. Siyang bahala. Bumalik si Maricela sa kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
Ngunit puno ng determinasyon, kinuha niya ang lahat ng kanyang nakalap, ang ledger, ang mga litrato, ang mga audio recording, at ang video ng pagmamaltrato ni Ramon. Inilagay niya ang lahat sa isang malaking sobre at maingat na sinelyuhan. Ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang pag-asa. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Ito ang kanyang pagkakataon. Walang sino man ang makakakita sa kanya. Naglakad siya papalabas ng mansion. Ang malakas na ulan ay nagtatago sa kanyang mga luha at kaba. Tumawag siya ng taxi mula sa kalye. Maingat na binanggit ang pinakamalapit na post office. Habang papunta roon, naramdaman niya ang malamig na pagtakbo ng takot sa kanyang likod. Ngunit mas matindi ang init ng pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ginagawa niya ito para sa kanila. Pagbalik niya sa mansyon, basang-basa siya at nanginginig sa lamig. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya sina Ramon at Clarice. Nakatayo sila sa gitna ng sala. Ang kanilang mga mukha ay may kakaibang ngiti. Isang ngiti ng pagtatagumpay. Hawak ni Ramon ang isang dokumento. Akala mo ba ay hindi ko malalaman, Maricela? Malamig na sabi ni Ramon. Iwinawagayway ang dokumento sa harap niya. Ang paglilihim mo sa akin. Ang paglabas mo ng walang pahintulot. Ang lahat ng ito ay patunay na nawawalan ka na ng katinuan. Narito ang psychiatric evaluation. Pirma na lang ng doktor. At sa tingin ko, matagal ka nang dapat mamahinga. Napalunok si Maricela. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagawa niya ang lahat. Ngayon, kailangan na lang niyang magtiwala. Ngumisi si Ramon, puno ng paghamak. Handa ka na bang mamahinga sa special place mo, Maricela? At sa mga salitang yon, bumukas ang pinto sa likuran nila. Dalawang lalaki na nakasuot ng puting uniforme, tila mga staff ng ospital, ang lumakad papalapit sa kanya. Ang dalawang lalaking nakasuot ng puting uniforme ay dahan-dahang lumakad papalapit kay Maricela. Ang kanilang mga muka ay blanko. Ang kanilang mga mata ay walang awa. Hindi niya makita ang pag-asa sa mga tingin nila. Kinilabutan siya. Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang kanyang mga anak. Hindi niya na ba sila makakapiling? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Kung ito ang huling laban niya, lalaban siya ng may dignidad. Dalhin niyo na siya. Utos ni Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtatagumpay. Ngumisi si Clarice. Ang kanyang mga mata ay parang nagniningning sa galak. Ngunit bago pa man makalapit ang dalawang lalaki, isang malakas na tunog ng sirena ang biglang umalingaw-ngaw sa labas. Sunod-sunong mga flashing light ang tumagos sa mga bintana ng mansyon, nagpinta ng pula at bughaw na kulay sa marmol na sahig. Nagulat ang lahat. Ano yan? Bulong ni Clarice. Nawala ang nangisi sa kanyang labi. Imposible! Singal ni Ramon. Kumunot ang kanyang noo. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at isang grupo ng mga pulis ang pumasok. Nangunguna ang isang mataas at seryosong investigador. Ang kanyang tingin ay matalim na bumagsak kina Ramon at Clarice. At pagkatapos ay kay Maricela. Sa likuran niya, ang ilan pang pulis ay agad na kumalat. Sinisiguro ang lugar. Ramon Villaverde at Clarice Garcia. Malakas na pahayag ng investigador, ang kanyang tinig ay nag-echo sa buong sala. Ipinakita niya ang isang dokumento. Mayroon kaming warrant of arrest laban sa inyo para sa mga kasong extortion, land grabbing, at attempted illegal detention. Batay ito sa mga sapat na ebidensyang isinampa sa aming tanggapan. Nanlaki ang mga mata ni Ramon at Clarice. Ang kanilang mga mukha ay namutla, parang nakakita ng multo. Nawala ang kanilang pagmamalaki at pagtitiwala, pinalitan ng matinding gulat at takot. Imposible! Hindi ito totoo. Sigaw ni Ramon. Pilit na kumakawala. May kasunduan ako sa inyo. May koneksyon ako.
Ang koneksyon mo ay hindi mas malakas kaysa sa batas, Ginoong Villaverde. Malamig na tugon ng investigador. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Meron kaming mga dokumento, audio recordings, at video na nagpapakita ng inyong mga ilegal na gawain at pang-aabuso. Hindi nyo na ito matatakasan. Sinubukan ni Clarice na tumakbo, ngunit agad siyang nahuli ng isang pulis. Hindi! Hindi ako kasali dito. Wala akong alam. Sigaw niya, umiiyak. Tiningnan ni Maricela ang buong eksena. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa ginhawa at pagkabigla. Parang panaginip. Ang kanyang huling pag-asa ay nagkatotoo. Nakita niyang dahan-dahang sinusuot ng mga pulis ang posas kina Ramon at Clarice. Si Ramon, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ngayon ay isa lamang taong mahina at desperado. Nakahinga siya ng malalim. Ang bigat ng mundo ay tila unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Sa isang sulok, nakita niya si Aling Marites, nakatayo at nakangiti. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagtatagumpay. Ang matanda ay tumango sa kanya. Tila sinasabing, "Nagawa mo, anak?" Habang inilalabas ng mga pulis sina Ramon at Clarice mula sa mansyon, nilapitan ng investigador si Maricela. May ngiti sa kanyang labi, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagkaseryoso. "Ma'am Maricela," sabi ng investigador, "ang iyong mga ebidensya ay napakalakas, ngunit hindi ikaw ang nag-iisang nagbigay ng impormasyon. May isa pang tao ang nagbigay ng napakahalagang tulong sa kasong ito. Siya ang nagsimula ng lahat." Nanlaki ang mga mata ni Maricela sa sinabi ng investigador. Sino pa? Sino ang tumulong sa kanya bukod kay Aling Marites? Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng pagtataka at pag-asa. "Sino po, sir?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ngumiti ang investigador at sumenya sa likuran. Unti-unting may lumabas mula sa likod ng mga pulis. Isang matandang lalaki, baluktot ang likod. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Nakasuot ito ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay may dignidad. "Mang Helio?" bulong ni Maricela, hindi makapaniwala. Ang matandang driver na matagal na niyang hinahanap. Lumapit si Mang Helio. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. "Maricela, anak. Matagal na po akong naghahanap sa inyo," sabi ni Maricela. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. "Hindi ko magawa, Maricela. Matagal kong pinlano ito," paliwanag ni Mang Helio. Ang kanyang tinig ay may halong lungkot at galit. "Pinlano kong ipaghiganti ang iyong ama, ang pagkakasala ni Don Ramon sa akin noon. Ang pagpapahiya niya sa akin, pagbibintang ng pagnanakaw na hindi ko ginawa. Pero mas malaki pa roon ang utang na loob ko sa pamilya ninyo. Naging matalik na kaibigan ko ang iyong ama. Nang malaman ko ang ginagawa ni Ramon sa'yo, hindi ko na kayang manahimik." Nagkwento si Mang Helio kung paano niya lihim na sinubaybayan si Ramon, kung paano niya nakita ang mga illegal na transaksyon nito, at kung paano niya sinimulan ang paunang investigasyon bago pa man dumating ang mga ebidensya ni Maricela. Ang kanyang mga nakalap na impormasyon, kahit na hindi kumpleto, ay nagbigay ng sapat na basehan para sa pulisya na simulan ang formal na pagsisiyasat. "Pero sir, sabi niyo may isa pa?" tanong ni Maricela nalilito. "Si Mang Helio lang po ba?" Tiningnan ni Mang Helio si Maricela at pagkatapos ay tumingin sa likuran. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang isang lalaki, payat, may edad na, at ang kanyang mga balikat ay tila may dalang mabigat na pasan. Bumilis ang tibok ng puso ni Maricela. Itay? Siya nga ang kanyang ama. Ang lalaking akala niya ay mahina. Ang lalaking pinagbentahan niya ng kanyang sarili upang iligtas. Lumakad ang kanyang ama papalapit. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pagsisisi at pagmamahal. "Maricela, anak ko."
Bulong ng kanyang ama at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat. Nagkamali ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa iyo. Itay, paano po? Tanong ni Maricela. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ipinaliwanag ng kanyang ama habang umiiyak na matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Mang Helio. Nang malaman niya ang kalagayan ni Maricela sa mansyon at ang masamang balita tungkol sa pagbubuntis, hindi na niya kinaya. Sa loob-loob niya nagplano siya. Sa tulong ni Mang Helio, sinimulan niyang kumuha ng impormasyon at lihim na nakipag-ugnayan sa ilang lumang kakilala sa gobyerno. Ang kanyang mga kontak ang nagbigay ng green light sa imbestigasyon ng pulisya na naghihintay lang ng sapat na ebidensya upang kumilos. Naisip ko, Maricela, na kung ako ang dahilan ng iyong paghihirap, ako rin ang magiging paraan para makalaya ka. Sabi ng kanyang ama, hinawakan ng kanyang pisngi. Sinisikap kong itama ang aking pagkakamali. Kailangan mo ng proteksyon, anak. Kaya ko ito ginawa. Pinagsisisihan ko ang lahat. Niyakap ni Maricela ang kanyang ama ng mahigpit. Sa wakas, ang pamilya niya ay nagkakaisa. Hindi sa pamamagitan ng pagiging biktima, kundi sa pamamagitan ng paglaban para sa katarungan. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay unti-unting lumuwag. Ang nakakulong na kaluluwa niya ay tila unti-unting nakalaya. Ngunit alam niya na ito ay simula pa lamang. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Tumingin si Maricela sa malawak na bintana sa labas ng Villaverde Mansion. Ang ulan ay huminto na, ang langit ay nililinaw, at ang mga bituin ay unti-unting sumisikat. May kapayapaan sa kanyang puso, isang kapayapaan na matagal nang nawala. Ngunit sa likod ng kapayapaang yon, may bahagya pa ring pag-aalala para sa kanyang mga anak. Ang mundo ay isang mapanganib na lugar at kailangan niyang maging handa. Ang mga pahina ng dyaryo ay puno ng balita. Villaverde Empire, pumagsak. Ramon Villaverde at Clarice Garcia sentensyado. Nakaupo si Maricela sa isang sulok ng living room sa kanilang lumang bahay sa Batangas. Pinagmamasdan ng kanyang ama na tahimik na nagbabasa ng balita. Hindi niya naramdaman ang pagtatagumpay. Sa halip, isang malalim na pakiramdam ng katarungan at kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang mga Villaverde ay nagbayad na sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska upang ibalik sa mga biktima na kanilang niloko. Maricela, anak, mahinang sabi ng kanyang ina, hinawakan ng kanyang balikat. Kumain ka na. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Napakagaan ng pakiramdam niya sa loob ng kanilang simpleng tahanan. Ang init ng pagmamahal ng kanyang pamilya ay bumalik. Mas matibay kaysa dati. Ang kanyang ama ay nag-iiba na rin. Unti-unti niyang binabalik ang tiwala sa kanyang sarili. At sa mga mata nito, makikita ang pagmamahal at paggalang para kay Maricela. Salamat po, itay, inay, sabi niya, at niyakap ang kanyang mga magulang. Salamat po sa pagmamahal. Hindi na siya muling bumalik sa Villaverde Mansion. Nang dumating ang kanyang mga papeles sa diborsyo at ang abiso sa paglisan, wala siyang inuwi kundi ang kanyang mga damit at ang ilang lumang litrato ng kanyang ina. Wala na siyang kailangan sa lugar na yon, kundi ang kanyang kalayaan. Bago siya tuluyang umalis, niyakap siya ni Aling Marites ng mahigpit. Alagaan mo ang sarili mo, Maricela, at ang mga apo ko. Ikaw ang pag-asa. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Ang luha ng matanda ay tumulos sa kanyang balikat. Sa mga mata ni Aling Marites, nakita niya ang isang matandang babae na sa wakas ay nakalaya rin mula sa bigat ng mga lihim. Ngayon, abala si Maricela sa paghahanda para sa pagdating ng kanyang kambal. Regular siyang nagpupunta sa Community Health Center sa kanilang bayan. Bawat ultrasound, bawat tibok ng puso ng kanyang mga anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas.
Dalawang maliliit na babae. Ang kanyang mga tagapagmana, hindi ng puot, kundi ng pag-asa. Ang lalaki na ng babies mo, Maricela, sabi ng nurse, nakangiti habang tinitingnan ng monitor. Malusog sila. Ngumiti si Maricela, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Salamat po. Hawak niya ang litrato ng kanyang kambal, ang mga maliliit na anyo na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang takot, ang sakit, ang paghihirap. Ngunit ang lahat ng yon ay nagdala sa kanya dito, sa puntong ito ng kapayapaan. Naramdaman niya ang sipa ng isa sa kanyang mga anak. Isang masakit na sipa, ngunit puno ng buhay. Huminga siya ng malalim. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay unti-unting gumagaling. Pag-uwi niya, nakita niya ang isang maliit na sobre sa ilalim ng kanilang pinto. Wala itong pangalan ng nagpadala. Kumunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito at sa loob, isang lumang pahina ng dyaryo ang nakita niya na naglalaman ng artikulo tungkol sa mga kaso ng korupsyon na kinasasangkutan ng isang politiko na dating kaalyado ni Don Jose. Sa ibaba nito, may nakasulat na maliit na mensahe sa hindi pamilyar na sulat kamay. Ang mga anino ay hindi ganap na nawawala. Mag-ingat ka. Ang sakit ay matindi, ngunit mas matindi ang determinasyon. Bawat pag-iri ay isang paglabas ng kanyang sariling lakas, isang pagtanggi sa lahat ng takot at pighati na kanyang pinagdaanan. Niyakap niya ang kamay ng kanyang ina. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Kaya mo yan, anak. Bulong ng kanyang ina. Puno ng pagmamahal. Sa bawat pagtulak, nakita niya ang mukha ni Ramon, ang malamig nitong mga mata. At pagkatapos ay ang mukha ng kanyang ama, puno ng pagsisisi at ang nangiti ni Aling Marites. Nagbigay ito sa kanya ng huling lakas. At pagkatapos, isang matamis na iyak ang pumuno sa silid. Babae po, ang una, sigaw ng nurse at ipinatong ang maliit, kulubot na sanggol sa kanyang dibdib. Init, buhay, pagmamahal, niyakap ni Maricela ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkumpleto ang bumalot sa kanya. Hindi pa natatapos, isa pang pag-iri at pagkatapos ay isa pang iyak. Isa pa po, babae rin. Dalawang anghel, dalawang tanda ng kanyang pagkabuhay muli. Hinalikan niya ang bawat isa, ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit at paghihirap ay tila naglaho. Wala na si Ramon, wala na ang mansyon, wala na ang takot. Ang meron lang ay ang kanyang mga anak at ang bagong simula. Pagkalipas ng ilang oras, habang kalmado na siya at hawak ang kanyang kambal sa kanyang mga bisig, bumukas ang pinto. Si Aling Marites, dala ang isang maliit na basket ng prutas, ang pumasok. Lumapit ito at tiningnan ang mga sanggol. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang ganda-ganda naman ng mga apo ko, bulong niya. Hinaplos ang ulo ng isa sa mga sanggol. Nagmana sa iyo, Maricela, ang tapang. Umupo siya sa tabi ni Maricela at hinawakan ang kanyang kamay. Anak, minsan ang tapang lumalabas kapag wala ng ibang masasandalan. Tumingin si Maricela kay Aling Marites at sa kanyang mga anak. Tama ang matanda. Ang kanyang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Nang makalabas siya ng ospital, bumalik siya sa kanilang bahay sa Batangas. Ang kanyang mga anak ang naging sentro ng kanyang mundo. Sa bawat araw nakasama niya ang kambal. Lalong lumalim ang kanyang pagmamahal at lalong lumakas ang kanyang loob. Ngunit hindi niya malimutan ang mga pinagdaanan niya at ang mga mukha ng ibang babaeng biktima ng pang-aabuso na nakita niya sa ospital.
o narinig niya ang mga kwento. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na natutulog, isang ideya ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Hindi niya hahayaan na matapos lang ang kanyang laban sa paglaya. Gusto niyang gamitin ang kanyang karanasan upang tulungan ang iba. Itay, Aling Marites. Simula niya isang umaga habang nagkakape sila sa balkonahe. Gusto ko pong magtayo ng isang organisasyon para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso, para matulungan silang makawala, para bigyan sila ng lakas, ng boses. Tinawag ko itong Pusong Muli. Nagkatinginan ang kanyang ama at si Aling Marites at pagkatapos ay ngumiti. Napakagandang ideya, anak, sabi ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Susuportahan ka namin. Hindi nagtagal, sa tulong ng kanyang ama, ni Aling Marites, at ilang kaibigan na nakuha niya sa Community Health Center na itatag ang Pusong Muli. Ang isang simpleng gusali sa bayan ay naging kanlungan para sa mga babaeng nangangailangan. Dito, nagbigay sila ng suporta, legal na tulong at pagpapayo. Sa araw ng pagbubukas ng Pusong Muli, nakatayo si Maricela sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mga anak ay natutulog sa kandungan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Matagal akong nabuhay sa takot. Simula niya, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Naniwala ako na wala akong halaga, na wala akong magagawa. Ngunit ang bawat sugat, ang bawat luha, ang bawat paghihirap ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang lakas ay nasa loob natin. Hindi ito ibinibigay ng iba. Ito ay natutuklasan sa mga sandali ng pinakamalaking pagsubok. Tiningnan niya ang bawat mukha sa karamihan, lalo na ang mga babaeng may bakas pa rin ng sakit sa kanilang mga mata. Ang Pusong Muli ay hindi lang isang organisasyon. Ito ay isang paalala, isang pangako, na kahit gaano kalalim ang sugat sa puso, may pagkakataon pa ring magsimula ulit. Pagkatapos ng kanyang talumpati, maraming lumapit sa kanya, niyakap siya at pinasalamatan. Isang bagong kabanata ang nagbukas para sa kanya at para sa maraming kababaihan na tulad niya. Tumingin si Maricela sa malawak na kalangitan, sa mga ulap na dahan-dahang lumulutang. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng pag-iisip. Alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga anino ay hindi ganap na nawawala. At ang mundo ay puno pa rin ng mga hamon. Ngunit sa kanyang mga anak sa kanyang tabi at sa Pusong Muli na kanyang itinatag, alam niyang handa siya. Ito ay simula pa lamang ng isang walang katapusang paglalakbay upang lumikha ng pagbabago. At dito nagtatapos ang kwento ni Maricela, isang kwento ng tapang at pagbangon. Maraming salamat po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig, sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras at puso sa kwentong ito. Bilang manunulat, malaking karangalan ang makapagbahagi ng isang salaysay na umaabot sa kaibuturan ng inyong kaluluwa. Ang bawat salita, bawat emosyon, at bawat pagsubok na pinagdaanan ni Maricela ay isinulat ng may pag-iingat at pagmamahal. Sana'y naramdaman ninyo ang bawat kaba, bawat luha, at bawat ngiti sa kanyang paglalakbay. Nais naming ipaabot sa inyo na sa bawat sugat na ating dinadala, mayroon ding nakatagong lakas na naghihintay na matuklasan. Ang pagmamahal sa sarili, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili. At ang walang hanggang pag-asa para sa isang bagong simula ay mga mensaheng nais naming manatili sa inyong puso. Ang tapang ni Maricela ay patunay na kahit sa dilim, mayroong liwanag na laging naghihintay. Inaasahan po namin na ang kwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa inyong buhay. Hinihikayat po namin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section.
Anong bahagi ang pinaka-naapektuhan kayo? Ano ang inyong natutunan? Mahalaga po sa amin ang inyong boses. Muli, mula sa puso ng aming koponan, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento.